sa ating lahat. Sisimulan na po natin ang regular na pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan sa pangunguna po ng kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, pangalawang punong bayan, tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Lahat po ay tumayo. Sa pong magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, sa ating pong mga bisita, kina Sir Rodel at kay Sir Brian, at sa ating pong outgoing na hepe, ang ating pong makisig na Mayor Junjun Balisi, at sa inyo pong mga kasama, sa iba po nating mga bisita. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagbati po muna sa ating minamahal na Presiding Officer, Vice Danny Liwanag, sa ating mga kagalang-galang na Konsel ng Bayan, good morning, sa ating Secretary, Stekbong Tadike, sa ating mga bisita mula sa PNR, MPS, magandang umaga po sa inyong lahat. Simulan po natin ang ating sesyon sa isang panalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo nang may pagpapakumbaba, ipinagdarasal ang ibang mga pinuno at sangguniang bayan. Ibigay mo po sa amin ang karunungan at lakas ng loob upang maglingkod ng tapat at makatarungan para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan niyo po kami sa aming mga desisyon upang maghatid ng kabutihan at pagkakaisa. Naway maging maliwanag ang aming landas at mapanatili ang integridad at malasakit para sa lahat. Ito po'y aming hinihiling sa ngalan ng inyong banal na Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang pangbansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kaya sa sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay hinatang tudla, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitingin, ang ituwin at araw niya kailan pa may di magtitingin, lupa ng araw ng walang pagsinta, buhay langit sa piling ko, ang hinigaya na pagkay ng akin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Maaari na pong umupo, maliban sa ating mga kasamahang Sangguniang Bayan members. Panunumpa, Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor's Creed. To my constituents and their pursuits for happiness, peace, and prosperity. I believe in public above self as a guiding principle of my official act. As I tread the pathways of the local legislation, may the Almighty guide my mind and my heart that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating po mga bisita. Hindi ko nabanggit po kanina, taga PNR pala yung ibang ano. Ang ating pong kalihim. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Ang tala-arawan po at ang minutes of the meeting ng Sangguniang Bayan na ginanap po noong May 11, 2026 ay naipamahagi na po sa lahat po ng mga membro ng Sangguniang Bayan. Kung kaya po sa pamamagitan po ni kagalang-galang Konsel Port Salumbides, ito po yung hinihiling kong mapagtibay na po. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo Vice Mayor Danny Liwanag.
Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong kalihim, sa ating pong mga bumubuo ng Sangguniang Bayan, sa ating pong mga bisita na mamaya ko na po babatiin. Mr. Chair, kung wala na pong paglilinaw sa ating nakaraang katitikan, ay hinihiling ko pong mapagtibay na ito ngayong umaga. Mukha po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na po itong pinagtitibay. Magandang umaga po sa kapahintulutan po ng ating pong committee chair ng Sangguniang Bayan ng rules. Meron po tayong mga nagpatala pong panauhin, kagalang-galang ng tagapangulo. Ito po ay isa sa ang ating pong magkokortesiya po sa Sangguniang Bayan, ang ating pong hepe ng kapulisan, si Police Major Brian Abuel Bisedo po. Narito po at ang kanyang mga kasamahan, si Hepe Balisi. Maraming salamat po, kagalang-galang ng tagapangulo. Ngayon po ay may bisita po tayo, Mr. Chair. Andito po pala ang ating Police Major, Cesar, na bago pong talaga. At binabati ko rin po ang ating outgoing na naglingkod ng buong puso na ilang taon din po dito sa ating bayan. Pagbati po kay Police Major John Balisi. Sir, gandang umaga po. Mr. Chair, para po mabigyan natin ng pagkakataong magpakilala ang bagong talaga natin dito sa ating bayan, hinihiling ko po ang suspension of the rules para mabigyan po siya ng oras na makapagpakilala at makapagkortesiya dito sa ating bulwagan na ito. Suspension of the rules, seconded by Honorable Councilor Sander Sandro. Pagkilala po sa ating pong bagong talagang COP ng ating pong bayan, Police Major Brian Bisedo from Lucban, Quezon. Hello. Good morning po, Sir Ma'am. To the SB members headed by our presiding officer, Honorable Vice Mayor Danilo Liwanag, sir. Good morning. This is my courtesy call po sa SB ng Tagkawayan, and magpakilala lang po ulit ako. I am Police Major Brian Abuel Vicedo. Ako po ay taga Lucban, and I am a member of PNP Class 2013 po. So I am 38 years old, married, and I am looking forward po for a fruitful and harmonious relationship sa LGU ng Tagkawayan. Any question po? So, mabuti naman po at wala. Salamat po. Anyways po, meron din po akong kasama na magka-courtesy call, si Police Captain Liwanag. Sorry sir. Rodel Police Captain Paloma. Pagkilala po sa ating pong magiting na PNP Captain Rodel Paloma. Sir, pwede pong kayong bumati sa ating pong mga Sangguniang Bayan. Actually po, dalawa yung ating panauhin ngayon na kasi may borders commander na po tayo ngayon. So sir, please go ahead. Pagbati po sa ating Pangulang Punong Bayan, kay Honorable Liwanag, sir, at sa lahat po ng mga Honorable Councilors and Head of Offices, Senior Officer, kay Sir Balisi. Good morning po. Police Captain Rodel Paloma po, taga Lopez, 2nd Platoon Leader, galing po sa 2nd Company na nakabase po sa 3rd at 4th District ng Quezon. So narito po kami at permanente na po kami dito sa Tagkawayan na ang aming po main task ay yung border control po. Yung Bicol and Quezon kasi medyo lalagyan at pangalagaan yung seguridad ng buong Quezon. Kami po narito sa kasama po ng Tagkawayan PNP. So sa ngalan po ni Police Lieutenant Colonel Enrile, kami pinagpapahayag na makakaasa po kayo na kami po ay makakatulong sa kaparehas na layunin po ninyong nating lahat, public service po. Bago po ako napapunta sa 2nd Platoon, ako po ay nag-hepe ng Pitogo, Quezon for
more than 2 years. At kaya malapit po sa akin ang puso ng mga taga-LGU. Yun lang po, thank you po ng marami. Maraming salamat sa kay Sir Rodel at kay Sir Brian. Binibigyan po natin ng pagkakataon ng ating pong outgoing Chief of Police, ang ating pong naghatid sa bayan ng Tagkawayan ng sunod-sunod na pagkilala best municipal station sa buong Pilipinas, ano sir, our region. Sir John Balisi. To Sir Vice Dani Liwanag, sir, and to the honorable members of the Sangguniang Bayan, other visitors present, to the new Chief of Police, Major Brian Bisedo, and the platoon leader of the border control point, protecting the boundaries Quezon, Camarines Sur, and Camarines Norte, ni Major Rodel Paloma. I to the Secretary to the Sangguniang Bayan, Sir Bong, and other visitors present. Magandang umaga po. Allow me to express my profound thanks for giving me and to the team of Tagkawayan PNP full support and cooperation during my stint leadership as the Chief of Police. Ang for info po, 1 year, 5 months po ako dito sa Tagkawayan, and sa tulong ng ating personnel, we did our best, and we made Tagkawayan PNP a best police station for the year 2025. And aside from that, we almost garnered number 1 in the unit performance rating as far as administrative and operational matters as categorized. One of the parameters for the performance rating of the Chief of Police and police station for the whole Quezon or the province-wide of Quezon. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po kay Sir Mayor Carlo Elizar. Hindi namin po magagampanan. Kay ABC, madam, maraming salamat po sa lahat ng mga barangay officials, and of course to the community as a whole. Hindi namin kayang gawin ang mandato ng isang kapulisan kung hindi po susuporta ang buong kalakasan ng ating sambayanan. So, nandito si Major Brian Bisedo, at binirip ko na rin kung ano po yung ugali ng Tagkawayanin at kung paano makisama, paano magtrabaho, makikooperate ang local government unit ng Tagkawayan. At aasahan nyo po kung ano po yung nagawa at inumpisahan ng Tagkawayan ay lalong hihigitan pa ni Major Bisedo. Bigyan ko lang kayo ng konting background kasi may mga chismis na bakit wala si June Balisi. Actually po, suspended ako for just service-related case. May mga kaso na may mga nabangga ako sa Cagayan, Bali Region 2, at hindi kinayanan ng powers ko, hindi kinayanan ng powers ng abogado ko. As a result, suspended ako ng 40 days. Ayun po ay may political conflict at nadamay lang ako for just a command responsibility. Natamaan po ako ng command responsibility. And second one, may another na naman na suspension for 6 months. Ito po yung dismissed drug-related case na may malaking tao sa likuran ng kaso. Nung na-dismiss, binalikan na naman ng team. At ayun ang next na aasahan ko na darating na naman po. So much for that. Maraming salamat po sa support.
At sana ipagpatuloy niyo suporta ng PNP Tagkawayan under the leadership of Police Major Brian Vicente. At tulungan niyo din po ang ating border control po na si Police Captain Rodel Paloma. Kasi malaking persa na nandito ngayon ang ating PMFC para bantayan ang hindi lang yung buong Quezon kundi ang Tagkawayan. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Ang amin pong pagkilala at pasasalamat sa inyo pong tatlo. Sa PNR. Kagalang-galang Konsehal Porch Salumbides. Maraming salamat po, kagalang-galang ng tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Muli po, maraming salamat po sa ating mga bisita, kay Police Major Junjun Balisi, kay Police Major Bisedo, at kay Police Captain Paloma. Ngayon, Mr. Chair, noong nakaraan pong sesyon, ako po ay naghain ng resolusyon na humihiling po sa ating Philippine National Railways, PNR, upang imbitahan po sila na makarating ho dito sa ating bulwagan. Nagkataon po kasing meron po tayong kino-concern patungkol sa kanilang pag-aaring lupa sa may Lagdameo Boulevard, sa may poblasyon, sa may istasyon. Gusto lang po nating alamin yung status nung mga nakatambak po doong graba. Kasi po, nung nakaraan na, hindi ko po lang tanda, Mr. Chair, kung gaano katagal na po ito. Pero nung nakaraan pong nagbagyo, dito sa ating bayan ay medyo napansin ko po bilang ako po yung nakatira doon sa harap ng istasyon, napansin ko pong medyo yung tubig po ay wala na pong nilalabasan. Medyo bumabaha po, mabilis pong maipon ng tubig. Ngayon po, bukod po doon, naging safety concern din po natin na medyo bumabagsak na yung mga graba sa kalsada at saka inaakyat po ng mga bata. Ano po? Ang atin lang naman pong hiling, at tayo po ay nagpapasalamat pala. Maraming salamat po, PNR. Wala lang po lista ng kanila pong mga pangalan. Acknowledge na lang po mamaya, Mr. Chair. Tayo po ay nagpapasalamat dahil sila naman po ay tumugon na pumunta dito ngayong umaga. So, ang katanungan lang po natin para sa kanila, Mr. Chair, ay ano po ba ang plano doon sa mga graba na yon? At ano po ba ang pwede natin gawin sa pakikipagtulungan po sa PNR at ng lokal na pamahalaan ng Tagkawayan para po makaiwas po tayo sa mga posibleng risk na maidulot po ng mga tambak na graba na yun. Kasi medyo mataas na po. Kaya Mr. Chair, sa inyo pong patnubay, inaanyayahan ko po kung sino man po ang tagapagsalita ng PNR na makapagsalita po sa harap nyo. Wala po sa ating PNR, sino po ang representative? Magpakilala na lang po, sir. Hello po. Magandang araw po sa ating lahat. Honorable Vice Mayor po and honorable members of Sangguniang Bayan ng Tagkawayan. Ako po si Engineer Enric Louis Quijano. Engineer 2 po ng Hondagua Division, Engineering Department. Patungkol po sa mga nakatambak na graba po sa harap po ng ating istasyon, naitaas na po namin yung concern nyo sa engineering department po. And kaya po kami napapunta rito is para ipabatid po sa inyo na ang aming plano para sa nakatambak po. Ang aming division po ay naglalayong maiayos ang linya mula Tagkawayan po hanggang Lupi, Camarines Sur. Kasama na po rito yung pagdidistribute po ng mga balas na nakatambak po dito ngayong taon. Kasama yun po, kasama po sa annual maintenance plan po namin na ma-distribute po lahat ng balas at maayos po yung linya mula Lupi hanggang Tagkawayan. Patungkol naman po sa safety po, mas paigtingin na lang po namin yung mga roving guard po namin sa mga batang naglalaro po. And ayun po, hindi man po ako makapagbigay ng definite time
kung kailan po namin ma-distribute po yung mga balas. Dahil sa ngayon po ay priority po namin na maiayos po muna yung mga tulay ng ating linya na upang tuloy-tuloy po na makadaan ang ating locomotive sa pagdidistribute po ng mga balas. Pero ngayon po naman pinag-iigting na po namin yung trabaho po namin para maiayos po yung mga tulay. Yun po. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal for Chalumbides. Maraming salamat, Mr. Chair, at salamat po kay Engineer sa pagpapaliwanag. Yun lang naman po, Engineer, ang gusto namin po marinig. Kasi po, para po meron lang po kaming assurance na maibibigay po sa aming mga kababayan pagdating po sa usapin na yan. Kasi medyo marami na rin po kasi nakakapansin, Mr. Chair. Medyo mataas po talaga kasi siya eh. Tsaka dati po kasi talagang maganda po yung view ng istasyon. Ngayon, hindi ko naman po kayo para questionin kung bakit doon nyo po tinatambak, talagang sa inyo po yun. Pero pagdating po kasi sa parte na naapektuhan na po yung kalsada ng Lagdameo, ay bukod po siguro doon sa safety ng mga bata, ano po kayang pwede natin gawin para yung tubig po? Magtatag-ulan na naman po kasi, Mr. Chair. Nung nakaraan po, parang first time na nagbaha sa may bahay namin. At marami pang bahay along the Lagdameo. Talagang yung tubig po ay naiimbak agad. Hindi ko naman po sinisisi, wala naman pong conclusion na yun ho yung dahilan. Pero doon lang po yung nangyari. Ano po? So baka po pwedeng bukod po doon sa mga bata na paigtingin po yung security sa kanila pong compound area nila, ay baka po pwedeng mapag-aralan po kung paano po medyo may madadaanan po bang exit yung tubig pagdating po doon. At salamat po, Engineer, sa inyong plano. Yun din naman po ang inaasahan natin na mapaayos po yung linya ng ating PNR. At Mr. Chair, other matter question na po ito. May magiging operational po ba itong kaya po nag-aayos ng linya ay babalik po ba ang operasyon ng tren? Naglalayon pong mabalik ang operasyon po ng ating PNR. Inuuna lang po yung pagsasaayos po ng bridge sa May Ragay dahil gawa po ng bagyo ay tumagilid po ito at unti-unti na pong magiging functional ang ating operation po dito. Yun po. Batid po dun sa patungkol po dun sa iipon po ng tubig tuwing tag-ulan, pag-uusapan po namin, itataas ko po sa aming boss inyong concern po para magawan po namin ng solusyon at makipag-ugnayan po sa inyo kung ano po ang pwede naming gawin at maitulong po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you po sa inyo. Thank you po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, kagalang-galang taga-Pangulo Vice Mayor Danny Liwanag sa atin pong mga bisita na taga-PNR po. Yes sir, Engineer, ang query lang po ng inyong lingkod, pwede pong malaman namin kung ano po yung time frame with regards doon sa binabanggit po ninyong pagsasaayos ng mga tulay, sapagkat doon po sa time frame, para may idea po kami, kailan yung posibilidad na pwedeng maalis na yung mga nakatambak doon po sa tabi ng kalsada at sa tabi po ng riles. Isa po yun. Pangalawa po, I highly recommend the engineer na makipag-coordinate po tayo sa MENRO regarding naman sa environmental concern at makipag-coordinate din po sa ating MPDC at engineering ng local government unit para po as a team malaman po natin kung ano yung risk na possible pong madatnan or actually tinatamasa na po ng ating community tungkol po dun sa mga nakatambak. Salamat po. Salamat po, Mr. Chair. Patungkol po sa tanong nyo po, time frame po ay hindi pa ho na ilalatag sa amin yung mismong date kung kailan namin matatapos lahat. Pero masisigurado po namin sa inyo na ngayong taon po is makukumpleto po namin yung, dahil kasama rin po talaga sa target namin yung maayos lahat po ng tulay bago ho magtuloy-tuloy yung distribution ng balas po. For now po is
yung ragay po talaga ang critical, then unti-unti na pong pinapatibay yung mga tulay. Third quarter po, maayos yung mga ibang tulay. Then yung ragay po is, ang target namin is ngayong second quarter. Then sunod-sunod na po yung mga lumang tulay na iaayos po natin. Hindi po kami makapagbigay pa ng definite time kung kailan po namin i-distribute. Pero ma-assure po namin kayo na this year po is magagamit na po lahat ng grabang nakatambak po. And makikipag-coordinate din po kami sa mga nabanggit nyo pong pamunuan upang maiayos po lahat ng concern sa graba po. Kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Next, kagalang-galang Konsehal Rachel Alyasar. Maraming salamat po, Mr. Chair. Engineer Eric, ito naman po ay other matters, may pagkatanungan po ako na pwede naman po ninyo na sagutin, pwede po naman ninyo na bigyan lang kami ng idea. Regarding po doon sa pagpapatakbo po ninyo ng train, nabalitaan na rin po namin yung widening ng inyong railways. Yung pong mga maiipektuhan po ng mga bahayan dito, ito ba po ay natakil na po ninyo sa inyong opisina? Actually po sir, as of now po, hindi pa po na ibababa sa amin yung patungkol po dyan. Hindi pa po nakakarating sa aming division po. Pinag-uusapan pa po sa taas. So, engineer, wala pa po yung widening sa inyong task kasalukuyan? Kasalukuyan po, wala pa pong orders sa amin about po dyan. Kung meron man po, ibababa naman po yun sa amin. And i-inform po namin lahat po ng mga tatamaang barangay po. Opo. So ang papunction lang po yung existing ngayon natin na railways. Yes po, sir. Okay. Salamat po. Thank you po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Rachel Alyasar. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Engineer, ano po ba ang nature ng ating tambak? Ano po ba siya? Construction material ba siya? Or debris? Construction materials po siya, ma'am. Okay po. Sige, salamat po. At gaano po, hindi po ito confrontation na, tatalong ko lang po kasi nabalitaan ko po ito nung mga lampas na taon na, ilang taon na. Gaano po katotoo na kaya hindi nababawasan yung ating nakatambak ditong construction material? Siya ay hindi pumasok sa standard? Siya ay, sabihin na po natin, parang reject material ba siya? Kaya ang tagal-tagal na dyan, di pa nababawasan? Nagkaroon lang po ng problema patungkol po sa contractor ng mga ballast po and PNR Engineering Department. Kaya hindi rin po na i-handover sa amin yung project. Hindi po siya na tag as finish na kahit na-deliver na po sa amin dahil po dun sa problemang iyon. Pero kaya po natagalan din po kami sa pag-distribute din po ng mga balas. And ngayon po, pwede na po namin siyang i-distribute. Nag-aantay na lang po talaga maayos yung mga tulay para makadaan po. Na lang po, katulad po nung sinabi ni Consander, siguro po pwede nga rin po makipag-collaborate kayo sa LGU kung ano pong pwedeng magawang tulong. At saka po baka pwedeng at least kung magagawa ng paraan, maharangan yung portion ng kalsada. Kasi po, yung mga bato, baka delikadong ng motor, madaanan, baka laglag sa bata. So yung safety po talaga ng aming mamamayan dito ang iniisip namin. Okay. Although yun naman po ay property ninyo, siguro po nasa jurisdiction po ng pamahalaan na i-secure ang safety ng aming mamamayan. So pakihatid na lang po sa pamunuan. Opo. Thank you. Makakaasa po kayong makakarating po sa pamunuan po namin. Maraming salamat po. Sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, meron pa po bang katanungan? Kung wala na po, tayo po ay may mensahe po kayo, Engineer. Nagpapasalamat lang po kami sa pag-imbita po dito para rin po
mapag-usapan po yung mga nakatambak at maklear po yung mga concerns niyo po. Maraming salamat po. Yeah. Excuse me sir, may concern lang din po ang aming kasama sa PNR po. Patungkol din po sa mga graba. Pakilala na lang po ang inyong kasama. Magandang umaga po, Magandang umaga po, sir. sir. SO2 Lamod po from Civil Security Office ng PNR. Bali, kami po kasi yung naka-assign na nagro-roving from Sipocot to Gumaka, Quezon. Almost linggo-linggo po kasi kaming dumadaan dyan sa Riles kasi wala man po kaming ibang malusutan kundi sa by trolley lang po talaga. Napapansin ko po kasi sa mga trolley operators, sa mga drivers na kahit po kasi hindi kargado yung trolley nila at kargado po kami na marami po kami magkakasama. Minsan po kaya ano sila parang sapilitan pa po kaya kung bumaba sa trolley ay kami pa po ang pinagbubuhat palagi kahit hindi po kargado ang trolley nila. Mas maganda po sana na mas priority pa rin po yung mga PNR personnel kung magkakasalubong po kami dyan sa daan. Kasi po, pagpapunta po kami ng Hondagwa, almost nasa 30 plus na buhat po kami. May video po ako dyan na video ko nga po minsan na kahit yung karga po nila ay galon lang, 3 galon, 7 po kaming magkakasama at yung mga gamit pa namin na nasa trolley. Lagi pa po kami ang bumababa. Tapos, yung minsan po, yung siguro po hindi po sila aware na pag may lumalabas na train galing Hondagwa, nabibigla po sila dyan sa linya, lalo na po sa parting kurbada kahit po malakas ang busina ng train. Minsan po, mayroon pang instances na masasalpok pa namin yung kargadong trolley dyan sa Maganda po sana niyan, sir, na kung aalis sila, maganda po sana mayroon silang kahit walkie-talkie man lang, portable na radio para nalalaman nila na may paparating na train. Siguro, sir, dahil nasa inyo naman ang right of way ng PNR, sabihin natin na meron naman kayong karapatan dyan na magpa-alaala. Siguro kung may liham kayo na pwede namin maipaabot sa pamunuan. Ang alam ko po kasi may pamunuan din ang biyaheng malapit, biyaheng malayo yata yung kanilang pangalan. Natin sa konkretong halimbawa, Kagalang-galang Konsehal for Salumbides. Maraming salamat, Mr. Chair. Maganda po napapag-usapan yan dahil safety din po ng aming mga kababayan. Totoo po, kayo naman po talagang may right of way dyan. Ang mga trolley o skates ay hindi naman po regulated talaga yan. Opo. Kaya tama po, Mr. Chair, na baka po meron silang mensahe or letter na pwedeng maipaabot. Nandito po ang ating Pangulo ng Liga ng mga Barangay, si Kapitana Konsehala Telet Guban, na nagkataon pong nakatira sa isang railroad barangay ng Manato Station. Kaya baka po pwedeng, pwedeng po natin, Mr. Chair. Salamat po. Pagkilala po natin sa atin pong ABC Konsehala Telet Guban. Okay, magandang umaga po sa atin lahat, Mr. Chair, at sa ating po mga kasama, at sa ating po mga bisita. Ako po'y nangingiti habang nagsasalita si Sir. Nais ko pong itanong 10 part yung medyo mas magugulang pa kaysa doon sa may-ari ng daan. Alam niyo po sa amin lugar, kapag po taga-PNR, kay may karga kay wala, ay sabi namin, yan ang may-ari ng daan. Huwag lang po talaga mabigat naman ang kargada. Talaga po kami nag-giveaway. Kaya po ako'y nangingiti sa inyo, saan parte kaya yung medyo magugulang ang tao. Sir, makakarating po yun dito sa amin, sa sakop po ng Tagkawayan, doon po sa railroad. Kami naman po ang sakop ng Tagkawayan from Kabuguang, upward po, sa town proper po. Ay di po makakarating doon ang inyong mensahe, sir, tungkol po doon na
kung kaya din lang naman agad-agad ay buhatin kahit may karga, ay bilang paggalang po sa inyo, sir, ay yun po yung makakarating, sir, sa lahat po ng aming mga skate, na mga drivers ng skates po namin, sir. Ng trolley po. Umasa po, sir, kayo makakarating po yun. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Maraming salamat po, Vice Mayor. Sir, yun po bang pinag-usapan natin yung safety nung ano po? Yung po bang gumaganon sa ano tawag doon? Sa crossing? Lahat po ba yan meron kayong nakalagay na ganun? At gumagana po ba? Kasi kung sinasabi nyo nga na hindi namin inaasahan kung kailan dumarating yung mga train eh. Kasi kung gumagana po, at least alam na hindi lang yung mga sa skates, pati yung mga dumadaan nagko-cross dun sa relays. Pwede po bang malaman kung gumagana po? Thank you po. Hello po. Patungkol po doon, sir, hindi pa po operational yung mga cabin natin dahil under pa po siya ng rehabilitation po, and sisikapin po namin na pagka operational na po yung linya natin, may mga nakatalaga na po tayong railway crossing keeper na nakatala po sa bawat crossing po natin para sa safety po at malaman po na may dadaan na pong tren. Yun po. For now po, hindi pa po siya functional, sir. And wala po kaming nakatalagang crossing keeper sa ngayon. Malamang nga na wala pang nakalagay na mag-ooperate nun kasi hindi naman regular yung dumadaan at yung tinatawag nila na yung nag-maintain, malakas naman ang busina. So pagka yung nasa kurbadahan, siyempre tao rin naman yun kahit pa hindi regular na dinadaanan ng ating mga kababayan. Pakisabihan na lang yung operator na laksan-laksan na lang yun. Limitan yung busina. Ang layo naman, 1 kilometro naman ang abot. Ang ating pong kagalang-galang, Konsehal Jojo Frondoso. Maraming salamat to sa ating tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Meron lang po akong tanong na may isang bagay na gusto kong klaruhin. Kasi pinag-uusapan natin dito ay yung katulad ng tambak ng mga graba ho doon. Tanungin ko lang po kung mula po doon sa istasyon ng tren hanggang saan yung property line ng PNR. Parang kanila yata yan 15 meters yata left and right. Or 5. Meron kayo, sir, kopya? Okay, sir. Bali po, sir, dun sa binigay na instruction sa amin ng Asset Management Division, sir, yung sukat, sir, ng property ng PNR dito sa Tagkawayan Station is paggaling, sir, ng Manila, 39 meters, sir, dito, tapos haba ba, sir, ang binabanggit mo? Haba, sir, ang binabanggit mo, kasi from Manila? hindi po, sir, yung sa side po. Lapad Ay, po. lapad? Lapad.
Mula sa release ay 39 meters. Opo, 39 po papunta dito, 20 po dito. So ibig sabihin, ang istasyon ay yung harapan na may tambak na graba ay 39. So Opo. sako pa ang kalye. Opo. Oh, hindi kayo pwede magreklamo na kayo pala nakakasagabal. Sir, pwede ba kami mabigyan ng kopya ng lawak para aware naman yung iba nating mga... Sige sir, at ma-request po kami sir sa Asset Management Division para Sir, yan yung harapan. Yung likuran, 20 po. 20. Ubos din pala yung mga ano doon. So sa pagkiklearing nyo, wala pa namang order, ano? Bali po sir, sa ngayon sir, ang instruction lang po sa amin, sa CSO, ay i-pending po, pagbawalan po lahat ng magko-construct na bago. Yung construction na bago. Opo. So Pero yung existing, wala naman kayong babala pa? Yung existing po, wala. Pero po kung sakaling magpaparenovate po from light materials to concrete, bawal po din yun. Kumukuha sa inyo ng permiso, ano? Yes po. So, yung bang 39 at 20 ay doon lang sa may bandang istasyon o all along the way? Sa station lang po. Kasi po, station lang. pag nasa labas po ng station is 15. Wow. 15. Salamat. Tumataas po si Consel Leo San Buenaventura. Next, ABC Tilit Guban and follow up by Consel Jojo Frondoso. Maraming salamat po for the recognition, Mr. Chair. Sir, may tanong lang ako. Pwede bang total na andito na rin kayo? Kasi meron ako mga narinig din na halimbawa po ako ay nasa may railroad nakatira. Gusto kong magnegosyo. Pwede po bang may paliwanag ninyo na totoo po ba na pwede kaming kumuha ng permit under ng PNR para makapagnegosyo for halimbawa 1 taon o ilang buwan? Ano po yun sir? Magko-construct pa kayo ng Opo, bago? halimbawa magko-construct. Sabihin na natin may bahay na ako. Gusto kong gamitin yung medyo may space pa ako doon sa bahay. Gusto kong magtayo ng maliit na tindahan. Totoo po ba na pwedeng kumuha sa PNR ng permit? O kaya bahay, construction ng bahay, sir? Either. Yes sir, pwede po yun. Pwede po yun. Yes, sir. May binabayaran po. Opo. Pero sa Asset Management Division po, sa main office po. Hindi Dun- po basta-basta kung kani-kanino. Ibig ko ba sabihin, hindi dito sa Tagkawayan Station. Meron po kami kaya dyan lease form, binibigay namin dun sa gustong mag-apply, tapos pinapadala po nila through LBC sa main office. Okay. Mr. Chair, pwedeng isa pa, last na. Thank you, sir, doon sa tanongan, malinaw na yun. Naandito na rin lang din po kayo. Pasensya na kung medyo hapyaw ako, taga-pangulo na kaunti. Nababalitaan nyo naman, sir, yung ayuda sa magta-tricycle, ano? Ang PNR kaya meron bang nabanggit na magbibigay din sa mga trolley operators? Wala po ako sir. Wala kang alam, sir? Siya ay nasa security. Si engineer naman ay doon sa right of way. So, baka di nila alam yan, Consel. Thank you, Mr. Chair. Anyway, kung meron, balitaan nyo kami, sir. Para sa ating magandang komunikasyon, kasi naunawa naman namin kayo doon sa mga kababayan namin na nagtutrolley. Mayroon talaga siguro pagod na, hindi na maibaba. Unawain na lang natin yun. Pero siyempre, para sa ating magandang komunikasyon, ibipakikuha yung inyong contact number para pag nagpatawag ang aming Consel sa pagpapamiting ng ating mga trolley operator, yung biyaheng malapit malayo, maimbitahan namin kayo kung kayo ay nasa area. Ano sir? Follow up ka, Consel for Chalumbides. Mr. Chair, salamat po. Mr. Chair, for the record lang po, kasi naputol po baga ang katanungan ng ating konsehala Telet. Natanong po niya kung sang parte ng release daw yung nangyaring sitwasyon na yun. Para lang po for the record, baka po pwede pasagot kung saan parte. May video naman daw sila. Anyway, mahirap kasing tandaan yun, lalo sila ay hindi naman talaga taga rito. Pero kung may video, pwede na rin makikuha ng ating staff para ano? Sa unahan po yun, sir, ng Kinatakutan Station. Okay. Unahan. Noted po. Di Manato nga.
Anyway, hindi natin makakalculate na kahit doon sila nagkasalubong, na taga-roon yun. Tama po. Kasi moving yan eh. Baka maaari, yan ay narito sa may... basta maano natin yung video para mapaalalahanan din natin. Salamat, sir. May follow-up pa yata bago mag-closing si Kagalang-galang Konsehal Ford Salumbides. May follow-up po yata ang Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Karugtong din lang po ito nung tanong ko kanina kung hanggang gaano kalaki yung nasasakupan ng dati ng PNR doon sa istasyon. At sabi nyo nga ay nasa 39 meters simula po sa release. Ibig sabihin ay may posibilidad na abot pa doon sa kalsada. Lumampas pa. Yun naman po'y kumbaga, ginusto ko lang marinig mismo galing sa inyo, pero may idea na po ako na ganun talaga. Pero ganun pa man, ay siguro yung ipinarating na Sangguniang Bayan sa pamunuan ng PNR ay tingin ko naman for humanitarian reason po, at dahil ang concern po na isa nating konsyal, ni Konsyal Salumbides at gano'n din kay Konsyal Sandro, ay yung sabi nga po yung kaayusan at para sa kaligtasan. Kasi nga naman pag gumuho po yung bato, pag may motorsiklo sa gabi kaya siguro po kailangan siguro ay di magtulungan na lang po tayo at mag-unawa ng sitwasyon na kumari ay may ayos po yung yung tambak ng ng maraming graba doon sa istasyon. Maraming pong salamat, Mr. Chair. Ang ating pong Kagalang-galang Konsehal Ford Salumbides para po sa closing message sa ating mga butihing taga-PNR. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, unang-una po yung nagpapasalamat po tayo sa kawani ng PNR dahil sa productive na araw na ito. Bukod po dun sa concern natin, ay di may iba pa pong napag-usapang concern. Alam po natin, Mr. Chair, na parte ng kasaysayan ng bayan ng Tagkawayan ng PNR. Dahil may PNR na po, bago pa natagpuan naitatag ang ating bayan. Kaya lagi pong parte ng kasaysayan namin ang PNR. Kung kaya maraming salamat po sa inyo. Sana po'y manatili ang magandang relasyon ng PNR at ng ating pong LGU. At tulad po ng mga ganyang concern ay wag po silang mahiyang lumapit at magtanong sa atin. At tayo naman po ay pag may concern sa kanila ay hindi rin po mahihiya. Dahil alam po ninyo, karamihan din nga po sa hanap buhay ng ating mga kababayan, bagamat unregulated, ay talagang yun po kanilang hanap buhay na po yung sa along the Riles. Kaya magtulungan na lang po tayo kung paano natin mas magiging ligtas yung along the Riles po natin. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat pong muli. Meron pa po kayong gustong sabihin? Wala na po. Ay siya, edi marami pong salamat sa inyo pong ibinigay na mahalagang oras sa katanungan po ng ating mga kababayan. Marami pong salamat. Meron pa po ba? Yung pong nakadilaw kasama niyo po? Kasama po namin sila. Sila po yung security personnel po namin. Okay po. Opo. Maraming salamat po sa inyong lahat po. Thank you po. Ay di si Hipe, makikihingi na lang noong tawag dito, nung contact number para meron na. Okay. Salamat po. Marami pong salamat. Opo. Si engineer ay mula saang opisina pa? Saan ka galing na bayan? Hondagua po. Hondagua. Konsehal Bomel de Vero, may pahabol po yata. Mr. Chair, magmumukha lang ako ng break time. Break time lang po. Tayo po ay mag-break time daw muna po.
Muli po ang ating pagbati sa ating mga kagalang-galang na sangguniang bayan. Tayo po ay magpapatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Kagalang-galang Konsehal Porridge Salumbides. Maraming salamat po Mr. Chair. Mr. Chair, para po sa ating calendar of business, andito po ang ating mga sumusunod. Letter A, second reading. An ordinance prescribing the rules and regulations on the proper use and display of the Philippine flag during official ceremonies, funeral honors for public officials in the municipality of Tagkawayan, Quezon, pursuant to Republic Act number 8491. Letter B, for second reading. An ordinance protecting public signages, regulating the use of public properties, and promoting civic discipline within the municipality of Tagkawayan, Quezon Province. Letter C, for third and final reading. An ordinance prohibiting households and establishments from transacting with unauthorized garbage collectors, regulating disposal to the sanitary landfill and providing penalties therefor. Letter D, for third and final reading. Implementing rules and regulations of the anti-unauthorized garbage collection and proper waste disposal ordinance. Letter E, for first reading. An ordinance prohibiting households, establishments, and other entities from transacting with unauthorized garbage collectors, regulating the collection, transport, and disposal of solid waste, providing guidelines for the use of municipal sanitary landfill, and prescribing penalties for violations thereof and for other purposes. Letter F, a resolution concurring in the appointment of Ms. Cheryl M. Sinense as Municipal Government Department Head 1 or the Municipal Agriculturist of the Municipality of Tagkawayan, Quezon. Letter G, a resolution concurring in the appointment of Mr. Bayani A. Garcia as Municipal Government Department Head 1 of the Local Disaster Risk and Reduction and Management Officer of the Municipality of Tagkawayan, Quezon. Letter H, Barangay Bukal, Kapasyahan bilang 17, Kautusan bilang 8, taong kasalukuyan. Isang ordinansa na naglalayong magpatupad ng regulasyon laban sa pagpapabaya sa mga asong pag-alagala, pagtataguyod ng responsableng pag-aalaga ng alagang hayop, at pagtitiyak ng kaligtasan ng publiko sa Barangay Bukal, Tagkawayan, Quezon. Letter I, Barangay Bukal, Kapasyahan bilang 18, Kautusan bilang 9, taong kasalukuyan. Isang ordinansa na nagpapatupad ng programang paglilinis ng mga kalsada sa Barangay Bukal, Tagkawayan, Quezon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, kaayusan at malayang pagdaan ng mga dadaan sa loob ng barangay. Letter J, Barangay Bukal, Kapasyahan bilang 19, Kautusan bilang 10, taong kasalukuyan. Ordinansa para sa pangangasiwa at pagpapanatili ng barangay water system. Yun lamang po Mr. Chair ang ating pong agenda sa araw na ito. Maraming salamat sa ating pong kagalang-galang Konsehal Porridge Salumbides. Kagalang-galang Konsehal Porridge Salumbides. Mr. Chair, maraming salamat po muli. Bilang miyembro po at representative po, SB representative for the majority sa ating pong Municipal Human Resources Selection Personnel Selection Board. Nung nakaraan po ay naggawa po kami ng interview para po mapunuan yung position ng ating Municipal Agriculturist at position po na Local Disaster Risk Reduction and Management Officer. At ang naging resulta po ay
itinatalaga po, kung kaya tinihiling ko po sa isang resolution, a resolution concurring in the appointment of Ms. Cheryl M. Sinense as Municipal Government Department Head 1, Municipal Agriculturist of the Municipal Government of Tagkawen, Quezon. Resolution concurring in the appointment of Ms. Cheryl M. Sinense as our Municipal Government Department Head, MAU, ay pinangangalawahan po ng lahat ng sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ganun din po, for meeting the requirements ng HRM Personal Selection Board, a resolution concurring in the appointment of Mr. Bayani A. Garcia as Municipal Government Department Head 1, Local Disaster Risk Reduction and Management Officer for the Municipal Government of Tagkawen, Quezon. Resolution concurring in the appointment of Mr. Bayani A. Garcia as our Local Disaster Risk Reduction and Management Officer ay muli po ipinangangaluhan ng lahat po ng sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Magandang umaga po, Mr. Presiding Officer. Sa ngalan po ng Committee on Environment Protection, Natural Resources and Energy, magalang ko pong hinihiling ang ma-endorse ang aming third and final reading ng aming ordinance. Ito po ang title, An Ordinance Prohibiting Households, Establishments, and Other Entities from Transacting with Unauthorized Garbage Collectors, Regulating the Collection, Transport, and Disposal of Solid Waste, Providing Guidelines for the Use of the Municipal Sanitary Landfill, Prescribing penalties for violations thereof, and for other purposes. Ang layun... Sige pa. Para po sa unang pagbasa ng proposed ordinance prohibiting households, establishments, and other entities, para po sa collection and regulating the collections, transport, and disposal of solid waste management, ay pinangangaluhan po ito ng kagalang-galang Konsehal dito. Paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Jojo. Pumapangalawa rin. So, ang pinapangaluhan po ito ng kagalang-galang Konsehal Angela Salombides and Konsehal Jojo Frondoso and Konsehal Leo San Buenaventura. So, atin pong pinapaalalahanan para po sa paghahanda ng lahat ng articles para po sa first reading. Ganoong tagapuno, ito po ay third reading na po. Final and third reading po. Thank you po. Letter C po. Letter C ba yan? Sorry po. Ini clarification. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Tagapangulo Vice Mayor Dan Liwan. Dahil ito po ay third reading, nagkameron na po ba dito ng public consultation? Yes. Dumaan na po sa... May I recognize, Mr. President? Yes po, nagdaan na po kami sa public hearing. Ito pala yung tinatanong ko kanina kay Sik Bong. Yung third at saka yung letter E, mukhang walang pinag-iba. Mr. Chair, yung pong sa letter C at saka yung letter E po ay meron pong pagkakaiba po. Yung pong sa letter C po ay yung transaction po ng isang individual doon po sa garbage collector. Ito naman pong letter E ay kasama na po yung transaction sa garbage collectors, tapos yung regulation po ng collection, at saka po yung pong transport at disposal po ng solid waste going to the sanitary landfill. Maraming salamat, Sek, sa ano. May I be recognized? Meron pa po bang klarifikasyon para po sa ating ikatlo at pinal na pagbasa ng ating proposed ordinance? Bukod po sa kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Kung wala na po, handa na po ba nating ipasa ang ating proposed ordinance? Mayroon po bang tumututol? Kung wala po, ay atin pong ipinapasa na sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang ordinansa na ating kagalang-galang Konsehal
Rachel Eliasar. Maraming salamat po. Isusunod ko na rin po ang implementing rules and regulations ng Anti-Unauthorized Garbage Collection and Proper Waste Disposal Ordinance. Hinihiling ko po na ito po ay maipasa para sa ikatlong pagbasa. Salamat po. Implementing Rules and Regulations o IRR para po sa Unauthorized Garbage Collection and Proper Waste Disposal Ordinance para po sa ikatlo at penal na pagbasa. Meron pa po bang klarifikasyon? Paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po, ang atin pong proposed ordinance para sa IRR ay atin na pong ipinapasa sa ikatlo at penal na pagbasa. Maraming salamat po. Resist po muna at medyo na nayata po yung iba muna sa kanilang papasok na mga resolusyon. Tayo po ay nagbabalik na ng ating regular na pagpupulong. Galang-galang Consel for Chalumbides. Mr. Chair, tayo po ay other matters na po. Galang-galang Konsehal for Chalumbides. May gap kasi yung naantok daw si Sek. Mr. Chair, isa pong resolusyon na nagpapaabot po ng taus-pusong pakikiramay sa naiwan pong pamilya ni Kagawad Kagalang-galang Ferdinand Per Valencia at pagkilala po sa kanyang matapat at mahalagang paglilingkod bilang lingkod bayan po sa bayan ng Tagkawayan. Bilang siya po ay naglingkod po sa loob ng 6 na taon bilang isa pong kasamahan natin na konsehal po ng bayan nang meron pong dedikasyon at pagmamahal po sa kanyang trabaho at higit po sa mamamayan ng Tagkawayan. At kahit po nung matapos po ang kanyang pagiging konsehal ay hindi po natapos ang kanyang paglilingkod sa ating bayan. Siya po ay naging empleyado ng ating lokal na pamahalaan, nagsilbi bilang isang ambulance driver. Patuloy pa rin pong naglilingkod sa ating mga kababayan. Hindi po nawala yung pagiging konsehal, hindi po nawala yung pagiging lingkod bayan. Kung kaya po, hinihiling ko po sa kapulungang ito, ang paggawad po natin ng pagkilala sa ating pong dating kasamahan, dating konsehal, Ferdinand Per Valencia, at pakikiramay po sa kanyang naulilang pamilya. Resolution po ng pakikiramay sa pamilya ng dating konsehal Ferdinand Per Valencia at resolution na rin po ng pagkilala sa kanyang naging ambag sa ating bayan. Ay pinangangaluhan po ito ng lahat ng sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Leo San Binaventura. Thank you po, Mr. Chair. Magbibigay lamang po ako ng resolusyon ng pagkilala sa ating Police Major Junjun Balisi. Resolution expressing profound gratitude and appreciation to Police Major Junjun Balisi for his exemplary
dedicated and invaluable service rendered to the municipality of Tagkawayan, Quezon during his tenure as Chief of Police. Whereas maintaining peace, public safety and order is one of the fundamental responsibilities of law enforcement agencies, and the commitment of police leadership significantly contributes to the welfare and security of the people. Resolution po para sa pagkilala sa ating pong dating Chief of Police, Major June Balisi, ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin po itong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Salamat po, Mr. Chair. Isang resolution po na humihiling ng sapat na pondo para sa proyektong pagpapagawa ng 1 kilometro at kalahati Farm to Market Road sa Sitio Awasan, Barangay Sabang, Tagkawayan, Quezon. Resolution po para po sa Sitio Sabang, Sitio Awasan, Barangay Sabang ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Revy Masangkay. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin po itong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Porge Salombides. Mr. Chair, maraming salamat po. Mr. Chair, muli po, isa pong resolution din ng pakikiramay sa mga naulila at pagkilala po sa serbisyo ng dating kapitan ng Barangay Munting Parang na si Kapitan Leonilo Baldiwesa. Bilang siya po ay naglingkod sa Barangay ng Munting Parang sa loob po ng matagal na panahon at kanya pong iniala yung kanyang serbisyo para sa ating mga kabarangay sa Munting Parang. Yung kaya po humihiling po sa kapulungan na ito na mabigyan ng pagkilala si dating Kapitan Baldiwesa at makiramay po sa kanyang naulilang pamilya. Resolution po ng pakikiramay at pagkilala sa ating pong dating Kapitan Junilo Baldiwesa ng Barangay Munting Parang ay pinangangaluhan po ng lahat ng sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Porge Salombides. Mr. Chair, kung wala na po bang tanong at mungkahi ang ating mga kasamahan, ay hinihiling ko po na magsara ang ating regular na pagpupulong. Mungkahi po ng pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.